Hello everyone, welcome back to another episode of the Angel Podcast. Hello, What's up? Let's go! Yes! Finally! Finally. More than 3 na din kami ngayon. Yes naman. So, andito si co-host Sostines from the last episode and co-host Melkia. Yo. Co-host Malakay from the very first episode ng ating Angel Podcast. And according to people's demand, yun! Co-host Solomon! Yes, sir! Hello guys. So, introduce yourself. Introduce yourself. Yes, I'm Solomon John Mark Osabel po from TLH Parañaque. Yes. Yes. Yun, so we are glad to have you here in our podcast. Thank you. Yes. And yun, although kulang pa rin tayo, pero hopefully one day, di ba, makakompleto tayo. Kasi na-curious kasi yung mga tao eh. Nung last na episode, sino ba yung Solomon na binabanggit? Natutuwa kasi ako sa dalawang to. Grabe sa dalawang to. Sino ba yung Solomon na yun? Nababalitaan kasi namin yun yung poging seller na Ito ang Mali po yung balitang yun. Solomon, anong nararamdaman mo na ngayon at ito pinakauna mong episode? Kasi lahat kami, meron na kami mga episode. Ikaw, wala ka pang episode. So, anong nararamdaman mo? Nararamdaman, excited na hindi maintindihan na kinakabahan na di ko alam. Halo-halo. Ako yung pakiramdam na halo-halo. Mixed emotions. Mixed emotions. Ang bira, galing pa ako sa Parañaque. Nirat para makarating, alam niya na yun. Siyempre, excited ako pero kinakabahan din ako. Nakikita mo yung mga itsura namin, guys. Kami ay naka-pajama, kami nakapantulog kasi it's late at night. It's actually 11 p.m. in the evening right now. And pagkatapos nito, dito na kami matutulog lahat para wala nang ma-hassle sa pagbiyahe, lalo-lalo ng ating special guest. Siya po talaga ang dahilan. So, Thank you everybody. Mahal po namin ito. Off-duty muna po siya sa kanyang mga superhero duties kasi Pakita mo damit mo. Black Wonder yan. Di ba nga niya nire-reveal eh? Di ba? Di pwede. Kawawa yung kanyang kanyang mga mahal sa buhay. Baka mapahamak sila. Kaya tinatago muna yan. So secret lang natin to, guys. Habang wala pa tayong masyadong subscriber sa YouTube channel natin, di ba? Huwag niyo muna ipapaalam na superhero talaga si Solomon. Wag muna. Bawal muna. Pero kamusta naman ikaw, brother Solomon? Kasi di ba yung last na pinag-usapan namin dito is yung nabanggit namin na gusto mong maging young apostle or nagkaroon ka ng desire ng apostle. So, what's it all about? Anong naramdaman mo during that time? What it feels like. Hindi. To be honest, yun nga, nung sinabi ni Pastor Finney last episode, na after nga nung inanoint kayo, nung during... Yung mga may inanoint, di ba? Pinag-pray lang? Pinag-pray, tama. Saan tinawag? Tinawag. Tinawag kayo during nung service. Hindi. I mean, nandun ako sa point na na-excite ako kasi nga, syempre, yung ginagawa ni Lord. And even during that time, kasi, diba, hindi naman natin plano or wala naman din nakakaalam sa atin during that time, during that day na ganun yung mangyayari. Diba, magkakaroon ng flowing and ang magiging flow is para sa mga kabataan. And during that time nung nangyayari, sabi ko, Lord, this is the time para diba, mag-shine yung mga kabataan na hindi na lang talaga kami para dito sa church, kundi lumabas din na kumbaga maging outlet ay maging extension din kami ng ginagawa ni Lord. Especially sa mga katulad naming kabataan, 'di ba nga? Yun, I have a heart po talaga na gano'n na makatulungan yung mga kabataan, lalo na sa mga nakikita ko sa paligid ko, sa pamilya ko rin, sa kamag-anak ko rin. So yun, after that nung tinawag kayo isa-isa, sabi ko, to be honest, wala pa akong pinagsabihan. Una ko sinabihan nun. Pero yung sinabi ko kay Pastor Finney, yun na yung sabi ko, totoo yun, nagkaroon talaga ako ng holy inggit, sabi ko talaga kay Pastor, holy inggit. Pero yung puso ko kasi, yung gusto ko talaga, hindi man ako, sabi ko nga, Lord, hindi man ako directly matawag or malagay sa posisyon. I will help, I will do my part. Diba? As a bilang kabataan na hindi
syempre hindi lang naman to posisyon hindi lang naman, hindi mahal, sa akin hindi mahalaga na matawag or what. Pero ako, sabi ko kay Lord during that time, Lord, I will do my part. And sabi ko rin kay Pastor Fini yan sabi ko, kung ano yung magiging bahagi ko. Hindi, I mean, gusto ko yung maging bahagi dito sa gagawin ni Lord, sa ginagawa ni Lord. And though wala ako dun sa position or sa title na yon, gusto kong yung maging active talaga, lalo na sa gantong ginagawa ni Lord sa mga kabataan. Kaya yun yung sinabi ko na nagkaroon ako ng huli inggit talaga. So yun talaga yan. Talagang yung puso ko is to help other young people, especially in this generation nga na nakikita natin kung ano yung mga nangyayari sa kanila. So, kasi yun nga 'di ba? Tatandaan mo, with great power comes great yes. The best quote of the world. Sabi ko rin naman sa sarili ko. Sabi ko, yun ang sabi ni Uncle Ben. Uncle Ben. Hindi mahalaga yung title or yung position. Kasi responsibility talaga yung brad. Kasi, pastor, responsibility talaga yun. Hindi pwede na malagay ka sa position and yet, yun na lang yun. Diba? You must do kung ano yung nakapaloob doon na responsibility. Yes. Diba? Hindi yung privilege. Hindi laging privilege Kasi kung yun lagi mo titignan, wala, babagsak sa hindi mo magagawa yung pinaka-purpose nung bakit ka nandun. Yun din yung sinasabi ni Aja na yung mga nasa position, dapat hindi makita yung ginagawa nila as a privilege. Yun yung dapat as a responsibility. Para talagang magkaroon tayo ng accountability tsaka talagang magkaroon ng sense yung ginagawa natin. Kasi pag nagiging privilege yung pinaka-title na yun, parang parang may possibility na lumaki yung ulo, ganun. Kaya yun din yung dapat na binabantayan natin na yun, nandun pa rin yung humility as we serve the Lord in the position. Yun. And one thing na sinabi namin ni Kuya Ishot, nag-fellowship ko. Nag-usap after nung July 10. After ng mentorship. Sinabi namin sa isa't isa, okay lang ako dun sa background. Right? Instrumentalist lang. Para supporting. Pero tatawagin yung apostle, really big responsibility yun. Kahit sinabi ko din kay Pastor Fini na I don't feel worthy, Okay. It's so humbling. Dahil marami naman pwedeng, there's a lot of people na that can be chosen, di ba? Yes. Pero ba't ako tinawag? Ba't kami tinawag, di ba? Nangaasar po. Pinapunta ka talaga dito para asarin Para ipamukha sa'yo talaga Hindi ka talaga nakita during that time Out of darkness, you will shine. Yun Pero nung sinabi mo sa akin, medyo nalungkot din ako syempre. Kasi I know din naman yung mo, you have a heart talaga. Hindi mo naman din sasabihin nyo kung di talaga galing sa puso mo na meron ka talagang desire, di ba? So, yun nga. Saka bago pa naman mangyari yun, di ba lagi tayo nag-uusap nga na yun nga, yun sa mga kabataan din. Kahit even nung nag-aaral tayo, di ba? Sa Bible school daw. Ang talaga din. Hindi naman kasama nun Hindi ka nakikisali. Hindi ka kasali doon. Hindi ka kasama. Hindi namin kaklase. Joke lang. Biro lang. I love you. Ganun kami dito. Biro lang. Yun yung love language namin. Yeah. That's right. Words of affliction. Hindi affirmation. Nagkaroon tuloy yung bad experience. Agad. Pero yun nga, actually, never in my life talaga na maisip ko na mangyayari yun, July 10. Pero kasi, July 9, actually nakakuha ko ng word kay Lord talaga na He's moving quicker. Yun yung pinaka-word na nakuha ko. Pero not knowing the next day, may mangyaring gano'n. In fact, di ba, nakaka-surprise din naman kasi during nung praise and worship, nung nagpapakanta si Ajan, meron tayong worship na nagkagulo tayo, di ba? Yung sa kanta, yung He's Near. Yung sa He's Near, di ba? Hindi natin makuha yung lyrics nun. Pero, di ba, nag-flow tayo sa Make Your Name nun. Actually, lalabas namin yung video. Pinapapakita namin yung video nung yung trailer nung July 10 nung nagsimula yung Pero
Grabe yun. Actually, namaos talaga ako nung kakasigaw. Kasi ang prophecy talaga, declaration talaga is million souls within the country. Oo, Pilipinas, grabe yun, di ba? grabe. So, meron nga ako mga nangyari na during or after na Acts pa uwi ako, labasan ng mga estudyante. Sabi ko, Lord, ito yung mga i-harvest na solo. Ito yung mga liligtasin mong mga kabataan. Kaya nagkakaroon talaga ako ng brokenness within na yun na kasi yung heart talaga ni Lord. Na yes, masasabi natin, malapit na tayo sa end times or nasa loob na tayo ng end times, di ba? Pero in the time ng kung saan tingin natin na patapos na, still God will do great and wondrous things, miracles talaga. Kaya nakaka-excite kasi at our time pa mismo, di ba? Hindi yung tumanda na tayo sa yung mga wala na tayong maitutulong, wala na tayong magagawa. Yung mga hinang-hina na tayo, di ba? Pero at our time, masasabi natin at our age, at our peak, o sabihin natin, di ba? Mga athletes, yung sabi lang, mga kanilang peak age is 27 patas, gano'n. So, yung timing talaga ni Lord is perfect. Yes. And nakakatuwa kasi yun, maaring nalungkot ka pero 'di ba? Pakita natin kay Lord na hindi yun talaga ang habol natin. Ang habol talaga natin is yung glorification ng kanyang pangalan and yung ma-reveal talaga yung glory ni Lord at our time. Kaya yung July 10 na mangyaring yun, unforgettable yun. Nilagay ko yun sa journal ko eh. Ako din. In fact, guys, isa sa mga ko sa inyo, mga advice ko sa inyo, mahalaga yung journal. Magkaroon sana kayo ng journal na ako ginagawa ko, date and then kung ano yung nangyari, kung ano yung para significant tingnan nangyari, remembrance. And yun, nakalagay yun doon kasi talagang inaabangan ko kung ano yung gustong gawin ni Lord, kung ano yung gagawin niya, and tinitingnan ko kung saan dadaan. Kaya it's part of God's plan. It's part ng God's timing din. And yun nga, maaring ma-feel natin na we are unworthy. 'Di ba? Pero pag tinawag ka talaga ni Lord, 'di ba? Hindi aksidente 'yon. In fact, kahit sa The Chosen na palabas, yung merong episode doon yung si pangalan nun, si Gaius na yung nagkasakit yung kanyang anak and then gusto niya magpa-pray kay Lord and then kausap niya si Matthew saka si Peter, sabi niya gano'n, bakit hindi ka lumapit kay Jesus? Ini-stir up nila kasi nagkakaroon na siya ng pananampalataya kay Jesus even though na Romano siya eh. Pero nagkakaroon na siya ng pananampalataya. Sabi niya, bakit di ka lumapit kay Jesus? Bakit di ka humingi ng tulong sa kanya? Sabi niya, I feel unworthy. And sabi naman nila Peter, none of us are worthy, di ba? Wala naman sa amin talaga no worthy. Kaya wala talaga makakapagmayabang na ako, ganito yung status ko, kaya pinili ako ni Jesus, gano'n. Kundi at the time na feeling mo hindi ka worthy, hindi ka handa, undeserving, saka katatawagin ni Jesus, not only to recognize kung sino ka, kundi meron na siyang gustong palabasin sa'yo, merong potential within na kailangan lumabas. Di ba may isang episode dun sa The Chosen din na tinawag ni Jesus his disciples as apostles. Tapos the room was so quiet, di ba? Alala mo yung episode na yan? Yeah. Kasi di mo magugulat ka eh. Di mo ina-expect yun eh na yun nga, as you continue in being faithful in serving God, all of a sudden He will call you out and He will raise you up. Ito, maraming nakakatuwa sa The Chosen eh, no? Isa sa mga pinaka-nagustuhan ko doon talaga sa The Chosen is pinapakita doon kung paano talaga naging tao si Jesus. No, meron siyang sense of humor. Magpapatawa siya. Oo, nagpapatawa siya. Bilang, diba kasi ang alam natin si Jesus talagang Savior. Oo, yun yung kilala natin. Pero pag panoorin nyo rin, panoorin nyo Joseph. Iba yung, yung part ng pagiging naging tao. Totoo, makikita pero mo pa nga doon, talaga. di ba, naglalaro pa sila. Meron pang sports yun na natalo pa nga siya. Yung may bato-bato. Tapos meron din yung sa tubig naman, yung mag-swimming yung mga disciple, meron siyang pinasan nun. Kaya di ba, nakakatuwa kasi yun yung mga hindi natin napapansin na, although Jesus is God, pero He became a human talaga. Yes. Naging tao siya. Yun nga, napaisip nga ako, di ba? Kung si Jesus, di ba? Masayahin siya, palabiro siya, gano'n. Di ba? Bakit tayo? Shadow tayo seryoso. Shadow tayo. Di ba? He's the Messiah. Oo. He's
Messiah. Oh. Saka yung he knows how to have fun. Diba, Oy. sabi nga sa book of John na the thief comes to steal, kill, and destroy. And he has come to give us life and have it more abundantly. So, kasama dun sa abundant life yung masaya ka, di ba? And yun yung di natin masyado pinapansin kasi sino ang abang author ng joy? Kanino ba galing yung joy? Kanino ba galing yung laughter? Kanino ba galing yung happiness? Di ba? Kay Lord naman galing lahat yun. So, hindi porkit na naglilingkod ka kay Lord, dapat seryoso ka palagi, di ba? Hindi mo alam kung paano relax, di ba? Chill. Yung ganon, hindi masyadong rigid, hindi masyadong magagalitin. Kasi, yun nga, it's part of life. And yun yung isang bagay na nakikita ko din na nade-develop sa akin na hindi lahat. Di ba? Kasi minsan, pag ikaw yung nasa point of leadership na, dapat seryoso ka. Lahat papagalitan. Okay, masyado masaya. Huwag kayong ganito, Kasi ganyan. yung kumbaga yung concept na pag leader ka, kailangan parang superior. Ano naman yun? Dapat Given meron, yun. may Given given. talaga. Kasi as a leader, kailangan meron kang superiority na. Kasi maglilid ka ng tao eh. Pero hindi naman all the time na daw yung pagiging seryoso. Oh, ano yan? Sama-sama na naman kayo. Nagbabarkada na. Kumukulo. Parang doon tayo nasanay, di ba? Kahit sa school, oo. yung mga may authority, kapag nandyan na, doon tatahimik, di ba? Siyempre bilang kabataan, 'di ba? Hindi mawawala yung joy. Hindi mawawala yung We are expressive kasi. Oo. Mas tayo build tayo sa ganyan. Oo, masayahin tayo pero hindi tayo out of control. Yun ang Diba? dapat ang mangyari sa atin. Pwedeng maging masaya. Na control mo eh. Oo, Hindi naman porket masaya ka na, 'di ba? Kung ano pinaggagawa mo naman, 'di ba? Saka di kayo parang nagwawala na, parang nasa party, Oo, 'di ba? tama. Kasi may mga times na normally ang mga away din nanggagaling kapag nasosobrahan na sa biro eh. Di ba? Nasosobrahan na sa familiarity, di ba? May mga nasasabi na hindi na maganda or out of although joke pero di ba? May linya pa rin na so it comes talaga with barriers, it comes with yun nga malalaman mo din kung ano yung nakakapag-trigger sa kasama mo na hindi mo na pwedeng, di ba? Hindi mo pwede basa-basa sabihin. So, yun yung gusto ko na ma-develop sa atin. 'Di ba? Kasi, alam mo, matagal pa ang buhay natin. Diba? Hindi tayo nagmamadali. Kaya, yun din ang isa sa, na nakita ko na inaayos ko. Kasi, para lagi akong on the rush na, baguhin mo to, magbago ka agad, ganito, ganyan, dapat ganito ka na. When ang journey talaga natin pagdating kay Lord is about walking, hindi naman running eh. Yeah. Although yes, we have to run the race of faith. Diba? We have to run. Pero yung journey ng changes, transformation, it's about walking with God. Kaya hindi mo pwedeng madaliin yung tao, baguhin mo na yan, baguhin mo. Kaya naalala mo na nagbabasketball tayo isang beses and may mga in-invite tayong mga and then sinasabi mo, mga pinagsabihan na naman na wag magmumura pero mura pa din ang mura. Sabi ko, syempre, mga first time nilang sumama, i-expect mo, matatagal ka agad nila yon. So, may mga times na madudulas talaga sila. Now, pwede naman natin sabihan na, wag pong ganito, ganyan. Pero kung nadudulas pa rin sila, diba? Hindi natin pwedeng magalit tayo na ano ba naman ito, mga Patience pa rin. mga ito, di nakikinig, ganito, ganyan. Tama, Kasi, tama. diba, sabihin natin, 18 years old yung tao, at 12 years old, natuto na siya magmura. So, 6 years. Oo, 6 years na nasa Hindi mo buhay. matatanggal sa Nagmumura kanya. siya. Agad-agad Tapos, masabubura. isang game lang ng basketball, tingin mo, mawawala ka agad yun. Oo, hindi naman ganun yun, di ba? Kahit sabihin natin magkakasama tayong mga taga-church, di ba? Kahit di naman tayo, may mga lalo na pag nagagalit tayo, di ba? Ay, ang bobo, di ba? Naalala ko nga nung huling nag-basketball. Naya mo talaga ako dito. Nainis talaga ako, brad eh. Yun yung Sabado ba yan? Sabado. Yung bago campus. Isang beses na nga lang ako. Yun na nga lang yung time na naglaro ng Sabado Okay eh. na, magyakapan kayo. Nagpatawaran na. Okay Wala na, na, di ba? wala na. Okay, Magyakap kayo. Magyakap. Ayan. Di ba? Ang tawag dyan, solar eclipse. I think we...
G-rated! Tama-tama, nasa madilim na lugar. Tama kadiliman na tambuan na buo ang solar eclipse. Alright ba kayo I dyan? think we need context on what happened. Anyways, so, How did the solar eclipse ayun, happen? di ba? Hindi tayo pwede maging impatient sa tao kasi hindi tayo din ang talo. Kasi sila din ang lalayo, di ba? Ay, pinipilit ako magbago, di ba? Kung hindi pa niya kaya, di ba? Hindi pa niya kaya. Pero hindi porket ibig sabihin nun hindi niya kaya, hindi natin siya itutulungan. O, bahala ka na sa buhay mo, ganyan. Kasi sabihin nila, kung gusto mo talaga, diba, titigil mo na yung ganyan. Pero, yun nga, kapag sistema kasi, hindi naman kagad mawawa. Oo, hindi naman kagad matatanggal. Yung kaya, tingnan mo, tayo, mga bata tayo, I mean, kahit ako, minado ako, marami pa din ako mga inaayos. Ba, expected ko okay na lahat kasi syempre laki ako ng church. Pero yun nga it's a walk with God na may mga bagay. Along the way, madidiscover ka, ay, ganito pala ugali ko, sama pala ng ugali ko, ganito, ganyan, di ba? Di mo naman i-expect lahat manggaling sa tao, di naman lahat lagi sasabihin nila sa'yo, ganito ka, di ba? So, kailangan may awareness. Ha? Kailangan may consciousness na, ay, parang mali na to, sumusobra na to, ganito, ganyan. Kaya yun yung dapat nating matutunan. Kasi kung conscious lang lagi tayo sa mali ng iba, ay, ganito yan. Oh. Di ba? Ikaw, aminado naman tayo, hindi naman tayo perfecto. Wala pa tayo sa 100%. Malayo pa tayo sa 100%. Di ba? Kasi, Malayo. alam daw may mga bagay pa rin na na-expose sa atin. So, why do we hold people at a certain standard na mataas kung tayo mismo hindi pa natin naaabot yun? So, in a way, hypocrisy. Di ba? Kasi, magdedemand ka ng ganito, dapat ang ginagawa mo, pero ikaw, ang layo mo pa doon, ang baba pa ng level mo. And we cannot hold people at a certain standard, high standard, moral standard, kung tayo, di pa natin talaga nakakuha yun. So, everybody is a work in progress. I'm a work in progress, you are a work in progress, every one of us is a work in progress. So, di ba, why do we have to be strict sa mga tao samantalang tayo binabago tayo ni Lord? Kaya nga, our relationship should be founded. I mean, this is not about being touchy-feely, pero it's about love talaga. Kasi, kung titingnan natin yung 1 Corinthians definition ng love, di ba? Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It does not keep any record of wrongs. Kaya Solomon, ako nagsasabi sa'yo, patawarin mo na siya. Tinatawad ko na po siya. Patawarin. Hindi, biro lang. Di ba? Hindi natin pinapansin nyo kasi tayo, ayaw natin ng love ang usapan kasi kapag love, parang ang tingin natin soft. Di ba? Na masyado kang emotional. Pero yung definition ng love, di ba? It does not keep any record of wrongs. So, ibig sabihin nun, you will forgive. Talagang buburahin mo lahat. Oo talaga. Parang wala talagang nangyari. Di ba? Parang wala talagang ginawang masama sa'yo yung tao. Kasi it keeps no record of wrongs. Kahit na maliit lang yan, kahit na, di ba, ninakawan ka. Hindi naman sa... Bakit mo masyado mo pinag-ano eh? Siya kasi yung katapat ko. Okay. Huwag kang ganun. Siya kasi yung katapat ko. Pero di ba, kahit yung meron kang ninakawan. Meron kang ninakawan, di ba? I mean, hindi mo, kahit sabihin natin hindi siya nagbayad, di ba? Hindi mo na dapat i-hold yun against that person. Kasi that's the kind of love na dapat ipapakita natin. Tama. Di ba? Kaya, yun yung nakikita ko. Kaya, for me, mahalaga din talaga yung forgiveness. Sabi ko nga, dyan din tayo babagsak. Doon din tayo pumunta. Siyempre naman. Doon din tayo pumunta natin. Pero, di ba, kasi, di ba, sige, pag-usapan na natin yan. Nandiyan na tayo. Sige na, simula mo. Nakapagpatawad ka na ba? Oo naman, ano ba? Bakit ba? Ako talaga. Akala ko ba co-host nyo ako dito? Ba't parang guest talaga ako dito? Baka Ano? may tinatago. Open kami sa iyo. We are one in. Yeah, alam ko. Alam ko naman. Alam ko. Siyempre. Kasi ang title pala nito, no? Pero Solomon's Hidden Anger. Oo nga, bakit parang sa akin lahat ng ano nyo? Bakit ako wala? Di ba kung may natitira Parang pa? dama ko yung ano eh. Hindi. Pero sa totoo lang, umamin tayo o hindi, lahat tayo may, ano pa din, may sense of unforgiveness pa din.
may mga bagay tayo na hindi pa rin natin pinapatawad hanggang ngayon. Kasi akala natin, time heals all wounds. Pero that's not what the Bible says. Lilipas naman din yan. Diba? The Bible says God is the healer. And you must forgive 70 times 7. So, hindi porket naka 419 ng patawad, di ba? Di mo na Sorry. Di mo na mapatawarin, di ba? Sorry. Ang pinaka sinasabi kasi talaga ni Jesus doon, and I believe ganito talaga yun, di ba? Forgive people as I have forgiven you. Kung anong naranasan natin kapatawaran kay Jesus, di ba? Ganun tayo magpatawad. In fact, di ba binanggit yun dun sa, I don't know if it's a parable, yung sa servant na may utang siya. Hindi naman sa aksidente na napatingin ako Sa akin na naman, no? Ewan ko ba? Mahirap Yung mata ano ko. Hindi nyo po alam. Hindi nyo po natatanong. Mahirap pag gano'n, napapatingin si Pastor Pini, no? Oo. Alam mo na may... Iwas Sorry. Joke lang. Hindi. Sige lang. Ayos lang yan. Bakit mo ba? Nakalaya na tayo dyan. Ano ba kayo? Yeah. Di ba yun nga, di ba nangyari doon, may servant na may utang sa master niya tapos hindi pa niya nababayaran. And ang magiging cost ng kanyang debt is pamilya niya, Anak niya, magiging asawa slave niya. and ikukulong, ganito, ganyan. Pero because of the kindness of the master, pinardon yung debt niya, tinanggal lahat. As in, Siniro. clean slate, di ba? Zero talaga. Zero. So, nung nangyari, pagkalabas niya, nakita niya yung isang tropa utang sa niya. Katulad niya, kasama niya. Isang servant. Servant din. Isang servant niya na Pre, may yung utang sa mo, kanya, pre. di ba? Diba, may utang siya and then nagmakaawa yung tao. The same way kasi nagmakaawa siya doon sa master kaya siya pinatawad. So nagmakaawa yung kasama niya and then imbis na patawarin niya, di ba? Ginawa is pinakulong, tama ba? niya, Or basta may nangyari na hindi dapat niya ginawa pero because of his unforgiving spirit ay Samantalang mas malaki yung utang niya kaysa dun sa tama. para dun Mas sa servant malaki na yung may utang utang niya. sa So, kanya. meron nakakitang mga ibang tropa niya. Kasama din yung mga Mga ibang servant. servants niya. Sinumbong sa master. Boss! Di ba? Bossing! 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 Si Kos, Si ano? pinatawad mo, di ba? Yung pinatawad mo, hindi Pinakulong si nagpatawad. ano. Pero pinakadulong sinabi doon ni Jesus, this is how my heavenly Father will treat Each of you unless you forgive your brother from your heart. So, yung judgment na pinapasa mo sa iba, yun yung measure na judgment ay bibigay sa'yo ni Lord. Kasi, meron siyang level na pinatawad ka na niya, and yet, how come hindi mo kaya? Unless hindi mo ma-reach yung level nung forgiveness na binigay ni Lord. Diba? Kasi, diba, unless you forgive your brother from your heart. Minsan kasi, or normally, ang nangyayari pagka nagpapatawad ka. Sa salita lang. Salita lang eh, diba? Sige na, pinatatawad na kita, okay na tayo, ganyan. Pero, from the bottom of your heart, diba? Meron pa rin, may glitch pa rin eh. Meron pa rin konting, diba? Isang example dyan, yung kung pag ibang tao yung kausap mo, ikukwento mo. Ayun. Malabas mo yung sama ng loob mo. Lumalabas Pero pa doon sa rin. taong hindi mo ng tawad, Ah. sabihin mo, okay na tayo. Sorry, okay na yan. Pero sa ibang tao, kinukwento mo pa, sinisiraan mo Saka pa yung siya. way kung paano mo siya ikukwento dun sa ibang tao katulad, example lang natin. Example lang. Ikaw na naman. Real life example. Real life example. Okay na. Katulad nangyari sa amin ni Malakay. Nung time na yun, totoo talaga nangyari during nung basketball namin. Nainis talaga kasi ako kung the way na, kumbaga, syempre ako, hindi naman ako katulad nila na ganun kagalingan sa basketball. Kumbaga ako talagang sipag lang ang puhunan ko sa basketball. Ano itsura, di ba? Basurero, kumbaga. Literal. Yun lang ang puhunan ko sa basketball. Yun nga, nainis ako in a way kung paano niya ako sabihan na ganyan, ganto, ganyan. Pero ako naman kasi, alam ko naman yung kung bakit niya ako ginagawa kasi gusto ni Malakay na i-push ako dun sa level na kailangan, ganito ko na, ganyan. Improve pa. Improve pa. Pero ang hindi ko kasi nagustuhan yung way kung paano niya. Pwede ka naman magsabi, ganito gawin mo kasi, ganyan. Ako, pinapagalitan din ako ni Pastor Pini during pag nagbabasketball kami. Pero hindi ako nakakapag, sa kanya ng samaan ng loob or nagagalit. Kasi yung way kung paano niya ako i-push, paano niya ako sabihan na ganito, ganyan gawin mo. Minsan tapos na nga basketball, tatawagin pa ako nun, Pastor Pini. Ganito kasi ginawa mo kanino, ganyan. Ganito ginawa mo. Ang maganda kasi doon, pag kunyari in-game,
pwede kang like parang wake up call na medyo mataas yung boses para magising ka rin, like ma-energize ka, ganon. Pero pwede, mas maganda nun, after the game, kausapin mo, ganito Brad, yung kanina, di ba? Ganun yung ginagawa sa akin nila Pastor Vinny. Kahit siya po sa Jetro, di ba? Kahit siya po sa Jetro. Kasi actually, hindi naman talaga ako gano'n. Natutunan ko lang yun along the way kasi, di ba, kasi during the game, high intensity kasi. So yung pressure, yung adrenaline emotion, mo. mataas. Pero 'di ba, ang ano naman doon, ang hirap naman doon na gusto mo siyang turuan during the game pero after naman the game, wala hindi mo na siya kakausapin. Tama. So yung time na kung saan nakapagpahinga ka na, okay na, tapos na yung game, 'di ba? Kung ano pwede nating i-improve, pag-usapan natin in a way na hindi na mataas yung boses ko. Aksama dadama kasi ng taong sinabihan mo. Oo. Na ito, gusto niya talagang mag-improve ako, diba? Tinutulak niya talaga ako ng ano. Noong time na yun kasi, yung nangyari sa amin, hindi ko naramdaman eh. Kaya ka di ka nag-basketball eh. So yun talaga sinabi sa akin, parang di ka nagpa-basketball. Sabi ko, hindi kayo na maglaro sa akin. Bumababa sila sa kabilang side. Sa side namin. Tumayo na lang talaga, naglalakad na lang ako. Sabi ko, bola kayo dyan. Naghahanap ng ano, salo ng bola kayo dyan. So talagang re-rebound ako. Kaya late ko, di naman ako kasing latihan na ano. Pero tumatalon ako ng rebound. Kahabol ako ng aagaw ako ng bola. Papasa mo sa kanya, sasabihan ka lang ng ganito ganyan. Kayo na lang maglaro. Kayo lang ata gusto maglaro eh. Ikaw na yung kumayod, ikaw pa masisisi. Pero ang reality kasi nun, di ba? Everybody wants to win. Diba? Pagkalaban tayo nun. So, kami, masaya kami, nag-aaway-aaway. Kasi, in a way, I mean, yung mental strength ninyo, hindi ganon. Kasi, di ba, pagdating kasi sa pressure, high pressure, nagimalaga yung mentality mo. So, pag pinapakita nyo sa amin, nagsisisihan kayo, nag-aaway kayo, kami, masaya kami kasi pwede namin i-take advantage yun. Pero may mga tayo sama na kami yung dehado, kami yung lugi, di ba? Magkakaroon din kami ng mga ganong bagay. Pero yun nga, ang maganda kasi talaga sa sports, which is it applies to every other sports. Andun yung pressure. And kailangan mo maghanap ng certain adjustments within the time frame na meron ka. For example, di ba tayo, 1 to 60 tayo. So, within that game na 1 to 60, kailangan mo mag-adjust. So, hindi tayo makascore dito, ganito, ganyan. Pangit yung defense natin. So, andun talaga yung pressure na baguhin ka agad. Pero yun nga, di ba, what happens in the court stays in the court. So, actually ako din, aminado din ako pag may mga tawag sila na alanganin. Veteran foul. Nagre-react din ako ng hindi maganda kasi yun nga, kasi high intensity yung game. So, in my mind naman, kung gusto nyong manalo, huwag kayong mandaya, di ba? Yung tawag, ayusin natin. So, may mga bagay na inaayos pa din tayo. Pero yun nga, going back to the point na sinasabi mo, purpose talaga kasi is para mag-improve tayo. Kaya hindi tayo naglalaro lang para maglaro lang. Basta laro lang. Oo, andun yung improvement. And yun nga, above all else, gusto nating manalo. Gusto nating manalo kasi wala namang gusto talagang matalo. Pero competitiveness din yun eh. So, yun nga, di ba? Maaring sumama yung loob mo doon. Pero yun nga, yung time na yun, nung nagkakaroon na kami ng gano'n, sabi ko, oo na, sige na, okay na yun. Okay na. Pero pagtapos, yun nga, kwentuhan. Kasi gano'n. Hanggang sa group chat. Hanggang sa group chat. So yun yung example ng na, pinatawad mo na, pero sa puso mo, diba? Hindi pa talaga. Wala pa talagang forgiveness. Kasi nga, yung way na, sinabi ko during the game na okay na, sige na. Pero after the game sabi nila, next week ulit ganito. Hindi na wakampi sa inyo. So meaning, meron pa rin baka sa akin na dahil sa nangyari. Pero ngayon wala na talaga. Wala na. Maayos na. Bati na sila. Pero doon lang yun sa court. Ano ba yung mga sa tingin nyo na nagpapakita na meron ka pa ding unforgiveness sa tao? Yung dapat papasok ko. Kasi, pwedeng sabihin mo na pinapatawad na kita. Pero yung actions mo, hindi naman. Like, di mo kakausapin yung tao. Iniiwasan mo. Iniiwasan. Kasi may mga ganung lalo na sa church. Kasi we teach forgiveness, ganun, di ba? Syempre, ikaw, hindi pa settle sa'yo. Pero, syempre, gusto mo na maging okay na yung situation. So, parang tumigil yung situation, sige, okay na, ganyan. Pero, di mo kakausapin,
may tampo pa rin, may inis. Kaya minsan nagkakaroon din ng division eh. Kasi hindi pinag-uusapan yung dapat pag-usapan. Yes. Kaya nagkakaroon ng division, imbis na i-open, di ba? Unsettled. Settled beef. May beef. Kasi di ba yung the way siya inayos is nagkaayos for the sake na maayos na. Di ba? Hindi naman talagang ano yung side mo, alamin natin. Di ba? Basta lang, tigil na natin to para okay na lahat. Diba? Humingi ka na ng tao, magkaayos na kayo, ganyan. Pero, di ba? Hindi talaga na deal, hindi. Pinaka-root. Oo, kaya once na mag-arise ulit, babalik ulit yung, ito yung ginawa mo noon. Di ba? Ito yung ginawa mo noon. Di pa talaga, di ba? Inulit mo na naman, ganyan. Kasi naman, yung last time na inayos sa atin, hindi naman talaga napag-usapan ng mabuti. Ganito, ganyan. Nagkaayusan tayo for the sake na nagkaayos. Kasi Sunday bukas, magkikita tayo. Kailangan natin magkapatawaran, di ba? Kaya sinabi sa gawain, lapitan mo yung may sama ng loob, di ba? Yeah, ang pangit. Sa totoo lang. I mean, in all honesty, ang pangit ng ganun na supposedly tayo magiging source ng kaayusan, tayo mga tinatawag na solusyon, and yet hindi tayo marunong talagang magbigay ng solusyon. Nangyari sa akin yun nung workers convention itong 2024, yung December 2023. Sinabihan ako ni Pastor Etiel, bakit? Kasi nakwento ko like about hindi na ako nag-tennis, gano'n. Hindi ko na I'm not really close with yung mga ka-close ko dati. Sabi niya, bakit? Nakaayos ba kayo? Kung may situation man nangyari? Sabi ko, meron pong situation nangyari. At sinabi niya, okay, so kailangan ko ayusin yon kasi ang ginawa ko, hinayaan ko na lang sila. Na what may happen, whatever, basta kayo, dyan na kayo. Ako, I'll be right here. Yeah. I don't care what you guys do. You guys do what you do. Pero sabi ni Pastor Etiel, hindi pwede ng ganun dahil kailangan ng reconciliation. Dahil pwedeng gamitin ng kaaway yun against us, di ba? It can become a hold sa future. So yan ang ginawa ko. We squash the beef. Kung tawagin namin yun ang sinasabi namin. Beef means drama. So we squash the beef. Oh, what a word. Normally kasi pag may confrontation, di maiiwasan na okay for the sake na hindi ka na maka-offend. Diba, ikaw nang mauna lumapit. Ikaw na yung pero laging may one-sidedness na, di ba? Na for example, ako, sabihin natin nag-away kami ni Solomon. Di ba? Kasi pag hindi mo inaayos yan, susubukan niya sa tatay niya. Ganito, baka mapulbito ka ba? Ganito, ganyan. So, in a sense, ikaw naman, para maiwasan din yun. Matapos na, hindi mo pero ako naman, deep inside. Alam mo na hindi ka pa talaga settled. And sa akin naman, okay na pala. So, wala na ako masyadong gagawin. Pero ang reality kasi talaga, pag every time na may conflict, guys, no both sides. Yun talagang pinaka-crucial doon. No both sides. Hindi pwede kung ano yung unang mensaheng nakarating sa'yo, yun na yung buong storya. Hindi ganon. Kaya marami nakakaranas ng injustice kasi laging one-sided yung storya. It's not wise. It's not wise to base your judgment of a one-sided story. Lalo na ko yung pangyayaring yun, kaibigan mo pa, di mo pa kinakausap, para i-clarify ko ano talaga nangyari. Nangyari sa akin and yun. Nagkukos din ng discouragement dun sa, sabihin natin in a way, na pag-initan. Diba? Nagkakaroon din ng discouragement sa kanya kasi yes, sabihin natin, huwag ka na mga tuwiran, ganito nga dyan. Pero in their heart, they want to know kung ano talaga ang nangyari, kung ano yung naramdaman nila, ganito. Everything has an explanation kasi, pero kung di natin papakinggan lahat, we will just stick to, ito yung unang nakarating na storya sa akin, and yun na yun, diba? May masusugatan, may masasaktan. Yung mga sinasabi na tao na hindi naman ganun yung buong storya, yes, hindi naman porket hindi naman tayo lagi naghahanap na accuracy. Pero, 'di ba? Hear the person. Hindi pwedeng yung kung ano yung conception mo, yun na yun. You're not always right. 'Di ba? Alamin mo kung ano yung naging effect doon sa tao, bakit ganun yung naging reaction niya, bakit ganun yung sinabi niya,
Di ba? Bakit siya nagalit? So, in a way, di ba, we need to, yun nga, patience talaga. Kasi when it comes to conflicts, lalo-lalo na pagdating sa relationship, hindi tayo dapat nagbe-base lang sa kung sino yung malapit sa atin at ito na yung storya niya, naniniwala na ako sa'yo, ganito, ganyan, di ba? And hindi ganun si Lord. Tama. Ayaw nga ni Lord ng may injustice eh. Diba? Kaya tayo magkakaibigan, I mean, diba? Masanay na tayo sa ganun. Kung meron tayong marinig na storya, okay, narinig ko yung side mo. Papakinggan ko yung sa kanya, ha? Huwag kang magtatampo na baka kinakampihan ko lang siya. Gusto ko malaman lahat bago ako mag-react. Hindi kasi pwede mag-react ka kagad ng based na narinig mo, di ba? Hindi tayo pwede reactionary kundi we stick to the facts. In fact, kung nanonood kayo ng mga series na about sa mga law, mga court scenario, ganito, ganyan. Di ba? Laging merong both sides na dapat pakinggan. Kasi you cannot just base the story on just one person na magsabi, yun kabuuan. So you need to know both Kaya nga sides. dapat sa mga ganyang senaryo, be objective. No. Kasi pag nanguna yung feelings mo, kasi pag nagkikwento, minsan nadadala ka ng emosyon nila eh. Madalas. Oo, madalas. Nadadala ka pag galit sila, parang nag-iinit ka rin. Yung pangyayari. Oo, kaya minsan yung perception mo sa isang bagay na-influensyahan sa ng emosyon mo. Kaya mahalaga doon, isa sa tinuturo din ni Aja, is be objective sa mga maririnig mo, sa emosyon mo rin, yung sa pananaw mo sa isang bagay. Kasi pag napangunahan niya ng feelings mo, yung mga pwede mo pang masabi, hindi mo makokontrol. Diba? Kaya dapat watch your word, your feelings, yung sasabihin mo doon sa nagkikwento sa'yo, kasi baka mamaya may masabi ka na mas lalo pa silang mainis, di kaya mas magalit pa sila, di ba? Kaya dapat objective tayo sa mga naririnig eh. Sa pagkaganyan na ikaw yung nakikinig dun sa bawat, silang dalawa yung may problema, tapos sa'yo nagsasabi. Yung sinabi mo na dapat objective ka, paparating mo rin sa kanya na bakit sa akin mo sinasabi? Diba? Mas maganda na, kumbaga, that time, mas maganda na magkaharap kasi hindi sa totoo lang hindi maayos talaga yung isang conflict or kaya yung isang problema once na hindi naman sila parehong nagharap or nag-usap doon sa pangyayari na yan. Kasi nakinig ka dito sa kwento nito, okay, pinakinggan mo, sasabi mo na sige, ginagalang ko yung yung sinasabi mo, yung part, yung side mo. Papakikinggan ko to. O napakinggan mo na yung kabila. O what's the next step or thing na kailangan mong gawin, di ba? Para maayos talaga, totally maayos. Kasi kung hindi rin sila maghaharap, hindi, galit ako sa kanya kasi ganyan. Di ba? Hindi na, bala na siya, ganyan. Okay na ako, pinatawad ko naman siya pero hindi naman talaga. Di ba? Yung ganong senaryo. Mas maganda na magharap yung parehong tao, lalo na pagkaganyan. Kasi walang maayos. Hindi maayos talaga. Kasi ako personally, marami akong mga yan na nga, ba sinasabi? Ha? Wala! Ulang! Marami. Sabi mo marami. Kung hindi mo sinabing marami. Bakit ba kasi ako nadulas? Hindi ko sinabi yung marami. Hindi ko na sinabi Hindi kakatoy. Hindi nadala ako Huwag kang mag-expect na yung kakato. Hindi nadala ako eh. Hindi nadala lang ako. Wala ako sinabi. Sige, tuloy. Tuloy. Biro lang. Then nga, may mga experiences na rin ako na ganun. Na pinakinggan tong si side ni ganyan. Pagka ikaw naman nagsalita, hindi, huwag ka na mga tuwira kasi gano'n. So, pinaglalaban mo sarili mo. Tapos di ba bata ka pa. Pinoprotect mo sarili mo. Gagaling ka. Bata ka Diba? pa Ikaw pa yun. Mahirap yun ng ganun, diba? Syempre, ikaw na gumagalang ka, diba? At kumbaga, ako, yung mindset ko during that time is, para maayos na lang din talaga. Sige po, ako na magpapakumbaba. Sa to be honest, isa yun sa attitude na kailangan kong ayusin. And inaayos ko talaga kasi even nung bata ako, mahilig akong sumalo nung mali ng iba. Ng sisi. Ay, Kaysa naman, hindi, pambira. sa totoo yun. May Kasi ganun, may mga times sa pagka yung kapatid ko na pagagalitan sila or may ginawa, lalo yung sumunod sa akin. Panganay ka? Ako kasi panganay. Sasaluhin ko yung galit, yung hindi ako gumawa nun pa, ganyan. Ito, ganyan. Siyempre, ako na pagbubuntong kasi hindi kaya ng konsensya ko, hindi ko kaya na nakikita yung ibang tao, yung lalo yung kapatid ko na pinagagalitan, sinasaktan.
Lalo na pag sinasaktan, kasi si Papa, ano talaga, disciplinarian talaga siya. Hindi ko ma-attempt na makita na may sinasaktan, may ganun. Which is nadala ko yun until now. Kaysa may ibang tao na masisi minsan. Sinasalo ko. Para maayos lang. Ganun. Laging nasa konsepto ko para lang maayos. Pero yung talagang root cause or diba, yung pinaka-ugat nung bagay na yun is wala talagang naayos. Pero in that way kasi, di ba, hindi mo din naman matutulungan yung mga kapatid mo. Yun, isa din yun. Di mo din sila which is ngayon, pangungonsinti lalabas yun. Nakita ko, which is ngayon, nakikita ko yung resulta. Kasi hindi sila disiplina. Doon nadidisiplina sila, pero yung talagang katulad nung nararanasan ko na disiplina, hindi nila natanggap, hindi nila nakuha. Unlike nung mga nakukuha ko, sobra-sobra pa. Diba? Hindi din sila natutong maging accountable. Hindi sila natututo. Maging responsible At possible sa mga pa yun actions sa ibang nila. tao. Nangyayari din yun. So, di ba may mga ganun din tayong mga mali na, diba, sabihin natin maganda pakinggan. Ha? Kung gano'n ugali mo, diba, sarap mo siguro maging jowa. Ayaw, di mo kaya. Di mo kaya. Guys, si Solomon, ha? Stuy. Miguel. Joke lang. Di wala to dating show. Tumigil kayo. Sinasabi ko na nga ba eh. Alam ko na yung gusto nyo mangyari. Hindi niya kaya mawari na may ibang masasaktan. Siya na lang. Desolated. Lover boy. Okay na yan. Joke lang. Biro lang. Joke lang. Pero yun nga, di ba? May mga bagay tayo na tingin natin makakatulong. Pero hindi naman. Hindi naman talaga makakatulong. And in a way, isa din kasi sa nakikita ko na di ko pinapansin noon. Isang din yung unforgiveness na ito hindi ko makita yung essence nito noon, pero nakikita ko yung essence nito ngayon, yung forgiveness of self. Tama. Oo. Kasi may mga bagay ka na naging mali mo na although pinatawad ka na pero ikaw di mo pinapatawad yung sarili mo. Oo, tama. Diba? And yun yung nagiging hold na minsan yun nga na lumalabas sa atin yung undeserving. Hindi ko deserve yung ganito. I mean, speaking from my experience, nagkakaroon, ito lately ko lang na nagiging struggle. Pero may struggle ako na, kasi one time nag-open ako kay Mami, something na ako sa pinagpipray ko. Kumindat. Okay. Something na pinagpipray ko, and in-encourage niya ako yung gamit yung Romans chapter 8 verse 28 na God is working all things for the good of those who love Him. So yes, very encouraging siya dahil nga God is working all things for the good ng mga nagmamahal kay Lord. Pero I myself sabi ko, Lord, hindi ko makita yung good na wino-work mo para sa akin. Nakikita ko yung good na wino-work mo para sa ibang tao. Pero yung para sa akin, hindi ko makita. And there was one time na nag-AKP ako, AKP evening, sabi ko, Lord, hindi ko deserve yung pinapanalangin ko. So in a way, meron akong doubt kung talaga ba matatanggap ko. Kung talaga ba mangyayari yung pinagpipray ko. Kasi hindi ko nga, tingin ko, hindi ko deserve. So, ang nagiging bad side naman nun is gagawa ako ng bagay to earn yung pinagpipray ko. Sarili mong... Nagiging dating ko is para makuha mo yung pinagpipray mo, kailangan gumawa ka na mabuti. Tama. Okay. So, ang nagiging dating is parang reward na gawin mo muna to. Pag hindi mo nagawa to, hindi mo makukuha yung pinagpipray mo. Pero pag ginawa mo to, makukuha mo yung pinagpipray mo. Pero ang nangyayari minsan naman, di ba, or madalas, may ginagawa ka na, hinahanap mo yung reward, hindi mo naman makuha. Tapos ngayon, tutuloy ko pa ba itong ginagawa ko kasi hindi ko pa rin nakukuha yung reward. So, nagiging struggle ko yun. So, ano ba dapat kong gawin? Di ba? Hanggang sa ni-reveal sa akin the Lord na, yun nga, meron kang unforgiving spirit na hindi mo pinapatawad yung sarili mo. So tingin mo, hindi mo dapat makuha yung mga pinagpipray mo. Pero ang reality naman talaga nun, ang katotohanan naman talaga nun, God loves to bless His children. Hindi ka pagpapalain ni Lord
dahil sa may mabuti kang ginawa. Kasi kung may mabuti kang ginawa at pinagpala ka niya, i-solidify mo or i-confirm mo na dapat kang merong i-earn bago mo matanggap bago yun. ka mapagpala. Makuha yan. So, in a way, you have to do something by works, not by faith. Di ba? Kasi by faith is about believing God will succeed. So, hindi naman sa wala kang gagawin kasi faith without actions is dead, di ba? Ang lawak ng scope niya. Totoo. Pero, ang pinupunto ko kasi, hindi mo by works makukuha yung gusto ibigay sa'yo ni Lord. Kundi by faith and by faith in knowing that God loves to bless His children at pagpapalain ka ni Lord, hindi dahil sa mga bagay na ginagawa mo kasi gusto talaga ni Lord pagpalain ka. So, yun ang nagiging struggle ko na may mga bagay akong mali na, yun nga, nagkukos sa akin na maghindras na Lord, hindi ko makukuha kasi may mga ginawa akong mali. Kaya, yun din ang nakikita ko na naipapasa ko na ngayon sa iba, na nagiging cause na yung faith nila maging stagnant. Kasi kailangan ganito mo gawin mo muna to, and then yung reward, bibigay sa'yo ni Lord. Pero kung wala kang ginawa, wala siya ibibigay. Kaya, it's a thin line kasi actually mahirap talaga i-explain, i-expound pa natin to in the future episodes, pero I just want to start with this. Na yun nga, may mga bagay ako na pinagpipray and because hindi ko pinapatawad yung mga nagawa kong mali noon, hindi ko makukuha. Kaya nagkakamali rin ako ng perception ko pagdating kay Lord, na Lord, hindi ka good sa akin. Kasi hindi ako sisisihin mo sa'yo. Diba? Pero ang reality, yun yung nga sinasabi ko nung nagturo ako, diba? Walang anumang kasamaan ng tao ang makakapagpabawas sa kabutihan ng Diyos. Tama. Amen. No one can boast talaga. Diba? Kaya, sabi ko, Lord, heal me. Ang naging prayer ko noon, Lord, pagalingin mo ako sa mga bagay na pagkakamali ko. Kasi yes, pinatawad mo ako, pero yung healing, hindi ko hiningi kasi hindi ko hinanap. Kasi hindi ko tingin kailangan ko. Ang tingin ko lang kailangan ko is forgiveness. Yan, yung pero hindi ko nakita na kailangan ko ng healing. And yun nga, nagkakos na hindi ako nagiging prayerful kasi because of my wrongdoings, hindi na ako magpipray kasi alam ko naman hindi sasagutin ni Lord. Di ba? Kaya, ayun, meron ako nakikita mga video sa Instagram na pinatawad ka ni Lord, how come hindi mo pinapatawad ang sarili mo? Ibig sabihin ba nun, mas malakas pa hindi pa sapat yung blood of Christ. Kasi pinatawad ka na niya. Kung siyang nakakaalam lahat ng bagay and then pinatawad ka na niya, how come you act like you're still unforgiven? Hindi ka pa rin pinapatawad, di ba? Isa din sa nakita ko dyan. Ako may ganyan din ako yung tipong, alam mo na pinatawad. Alam mo, syempre hindi mo naman masasabi na napatawad ka na or what. Sabihin natin napatawad ka na. Sinabihan ka na napatawad. Pero sa sarili mo, hindi mo tanggap, parang gano'n. Hindi mo kayang ramdam, hindi mo kayang tanggapin sa sarili mo na pinatawad na ako. Kasi paano ba? Yung alam mo sa sarili mo, syempre, ikaw yan sarili mo yan. Ikaw nakakilala sa sarili mo. Nakakilala sa sarili mo. Yung may times kasi na nagda-doubt ako na gagawin yung isang bagay kasi alam ko hindi pa dapat. Hindi pa ako worth. Yun, katulad sinasabi natin kanina ba, hindi pa ako worth kasi ganito yung ginawa ko. Hindi pa ako para dyan, dito lang muna ako kasi yung kasalanan ikaw ginawa nasa-set ng hangganan mo. Kumbaga ikaw naglalagay ng limitation sa sarili mo. Dito lang ako. Dito pwede lang ako muna mag-gobian kasi ginawa ko to nangyari. Ngayon, salip na yung confidence mo is mas lalong umangat, diba? Yun yung nababawasan dun Yun yung nawawala talaga, yung confident mo na humarap, lalo na una sa tao, sa ibang tao. Ako, nangyari sa akin yun during time na, diba, nabaon ako sa utang. Nasalip na, nasa peak na ako ng pag-angat. Oo, diba? Nung time po kasi na naging... Poging seller. Naging top seller. Ako, meron kasi kami online shop. Yun, tapos, punta ako sa top. Lumaki yung ulo, ganyan. Salip na umangat, nabaon pa ako sa utang that time. So,
naayos, tinulungan ako ng leaders, ni Apostle Joseph, ng mga leaders natin. Pero at the back of my mind, laging nagtatalo sa sarili ko na na okay na, bayad na yung utang ko, ganyan. Pero yung confidence ko na humarap sa ibang tao. May dumating ba sa point na yung na-settle na yung utang mo or what? May pumasok ka sa utak mo, pag magbebenta ba ako ulit, baka magkautang na naman ako, ayoko na Siyempre. magbenta. May trauma. Oo, may trauma. May trauma ako na ayoko na. Ako, sinabi ko yun. Kumbaga naging, settle na ako na, okay na, nabayaran ko na yung utang ko. Ayoko na bumalik. Ayaw mo ulit. Ayoko na bumalik kasi baka maulit lang eh. Pero, meron sa sarili ko na nagtutulak na, hindi, kailangan, kasi para ma-overcome ko, kailangan ko ituloy yun. Kasi pag hindi ko tinuloy yun, kumbaga hanggang dito, wala na, tumigil na ako dito. Hanggang dito na lang ako. Nilagyan ko na ng harang yung sarili ko na hindi ko na kayang pumunta dyan sa, sa level na yan kasi bumagsak na ako, naging failure ko na yan eh. Pero ang tinuturo sa atin kung ano yung naging failure mo, kailangan mo harapin, ma-overcome at mapakita mo sa Diablo na wala na, hindi na hold sa akin yan. Pero yun nga, at the back of my mind, may mga ganun na, may laban talaga na hindi ko kaya, ayoko, dito na lang ako. Yun talaga, una sa lahat na nakita ko na pwedeng mahadlangan is yung confidence mo. Una kay Lord. At to be honest, na bumaba talaga yung confidence ko. Confident ko na una, kumarap kay Lord. Kasi nga, sa mga sa tao mga kasama ko sa church, sa mga tao, parang pakiramdam ko, hindi na ako, parang dito, hindi na ako karapat dapat dito kasi ganito yung nangyari sa akin, ganyan. Pero yun nga, as yung mga tinuturo sa atin, yung mga trainings sa atin, mga binababang revelation ni Lord, is yun yung isa sa mga bagay na nagpatulak sa akin eh. Na talagang hindi, kailangan kong tumuloy, kailangan kong i-overcome tong bagay na to. Kasi haharapin ko rin yan eh. Paano kung andyan na naman siya, bagsak na naman ako. Kasi ayoko harapin. Yung mga bagay na ayaw mong harapin, ayokong harapin. Once na nandyan na yan, babagsak ka. Kung hindi mo siya na-overcome at hindi mo talaga siya totally hinarap, diba? Yeah, I feel like that's one of the things na unforgiveness of self is, syempre sa umpisa lang yun, diba? At that will cause na magtagal yung process, diba? Kasi like, kapag, if I sin, diba? Ang tingin ko, I will not be forgiven until I reach the point na binawi ko na lahat. Pero ang totoo doon, di ba, I am forgiven once I ask for forgiveness. Pero syempre, the trust isn't there agad. Yes. But there is a stronghold na I am not forgiven pa from myself or from other people. Yun nga, possible din kasi, kaya din nararamdaman ng tao na hindi pa siya pinapatawad. Kasi we make him feel na hindi pa siya pinapatawad. The way we treat people, di ba? How do we say na, okay, pinatawad ka na, naayos mo na, pero how come we treat them differently pa din? Yung kung paano mo siya tinitreat before, di ba? Ang layo nagkakaroon ng gap. Ang layo ng gap. Kaya nga sabi yung love, no record of wrongs. Yun. Kasi, Doon parang, papasok yun. pasok, Diba? diba? Ayun nga, yung no records of wrong. Kasi kung talagang napatawad mo na, parang buburahin mo na yun, di ba? Kasi, buburahin mo talaga. Kasi yun yung ginawa ni Jesus, di ba? Yung by his blood, yung past sin mo na hiningi mo ng tawad, binura na. So, ganun din dapat pag nagpapatawad ka, kung buo talaga sa loob mo na nagpapatawad ka, talagang hindi, kung ano yung bago siya magkasala, yun yung, ganun pa rin yung treatment mo. Yes, tama. Kaya yung nafe-feel nila na, hindi mo pa sila napapatawad kasi pinaparamdam mo. Hindi sa intentionally, pero yung tingin mo na the way you act, the way you say, na parang nandun pa rin yung Even yung action mo eh. Kita kasi yun yung parang pangkonsensya, yung paano ba to?
Guilt trip. parang guilt trip, di ba? Kaya hindi sila makabangon kasi parang may hinahawakan ka sa kanila, di ba? Kaya hindi sila makabangon-bangon kasi agree. hinihila mo sila pag Agreed. yung guilt trip nga. Ganto ka eh. Di ba dati ganito ka nga? So parang bumabalik sila doon sa... Sa halip tuloy na nasa peak na sila ng ano eh. Ng, Restoration. Oo, hindi, saka yung ano na, nandun na sila eh. Pero bigla kang, di ba ganito ka naman, wala na. Yung tipong ganun In the eh. same way, di ba? Ang respond mo doon, oo nga. Oo nga. Kaya bumabalik at bumabalik Oo, nahatak diba? eh. Imbis na maka-breakthrough ka na, yung katatanggapin mo yung katotohanan, oo nga, ganito, ganyan. Diba? Isa nga sa, kaya nga we need to, diba, inline ourselves sa nangyayari sa Bible kasi the way magpatawad si Jesus, never na sinabi na pinapatawad na kita pero di kita pinagkakatiwalaan. Yeah, iba yan. Yung ibang-iba yan. Walang Yan. sinabi si Jesus sa Bible Ball. na ganon. Ama. Kahit tingnan nyo, nung pinatawad si Peter, wala siyang sinabi, Peter, pinapatawad na kita pero wala na akong tiwala Tiwala sa'yo. sa'yo. Sinabi niya, Peter, do you love me more than this? Kasi kung you love me more than this, okay, I keep no record of wrongs. Binitray mo ako, dininay mo ako 3 times. Pero you are forgiven. Hindi ko na pangahawakan yung against. Ganong kabuti ang Diyos, tinan nyo all-knowing si Lord and yet kaya niyang burahin Yun yung nga kasalanan eh. mo. Yun nga eh. Hindi niya Yung kumbaga, maalala. Hindi niya i-hold against Hindi niya sa'yo. pa i-hold sa'yo. Yung tipo na, diba yung, talagang no record Yung no term record na no eh. record. Oo. As in, zero yun. Burado talaga yun. Yung tipong wala kang, yung sa papel, sabihin natin, bond paper, dinumihan mo yan ng kasalanan, dinumihan mo. Pero pag sinabi ni Lord na no record at all, malinis ulit yan. Puting-puti, katulad kung ano yung original. Wala talaga. Wala kang makikita. Puting-puti. Kaya yun nga eh, we need to change the way we forgive people. Not by our standards, but by God's standards. Kasi kung ganun tayo tatrato ni Lord, ang hirap. Sobra. Napakahirap. Sobra. Ang Diba? hirap. Kahit kasi sa isang araw, di mo alam kung ilan yung kasalanan ginawa mo. Pero God, knowing everything, di ba, He never hold it against you. Di ba yung sinend mo video sa akin? God chose David, di ba? Oh. Even though he knew, God is all-knowing, Yes. he knew that David would sin, would fall into adultery, he knew he would commit murder. Yes. Yet, God still chose him, di ba? Oo. He did not hold it against him. Kung titignan natin yung kay David eh. Oo. Diba? Tapos sa si Lord, tinayo pa yung tent si David, Kingdom of David. Ganong. Doon pa nanggaling si Jesus. Oo, doon sa pa. tribe ni Sa salin Yung lahi ni level Jesus. kasi na kasalanan niya, hindi magaan. Ak saka, Hindi white lie. Pambira. Yung magkasala ka na, pinapatay mo yung asawa para Tapos kinuha mo yung para asawa. mapunta sa'yo, di ba? Ang lupit mo. Tingnan mo. Kung yung level na kasalanan ng gano'n, kung tayo yun, Sa sinabihan siya ni Lord na ano eh, hindi pa ba sapat yung mga binigay ko sa'yo para, diba, kunin mo pa yung hindi ko binibigay? Si Lord ang Ganun ka- magaganon sa'yo. Diba? So kung tayo, di ba, sabihin natin, kung tayo si Lord, and then yung ginawa ni David, ganun yung ginawa niya, di ba? Patay ka sa akin. Hindi na dadaan sa'yo si Jesus. Oo. Kasi bakit, Ayun, totoo. bakit pa dadaan sa'yo si Jesus? Bakit? Wala na akong tiwala sa'yo, ganito yung ginawa mo eh. Pero yung sinabi, diba, na nung humingi ng tawad si David, eh, sinabi lang ni David, diba? I have sinned. I have sinned. Sabi ni Lord, Okay. Diba? doon mo makikita na Forgive you. no record at all. Wala nang iba sinabi si Lord. At hindi yun nilagay sa Bible para ipahiya siya. Oo. Pinakita yun sa Totoo. Bible para yung Makita mo. Oo, yung kindness talaga ni Lord, yung glory ni Lord na kahit ganito yung ginawa mo, once talaga nag-repent ka, once you ask for forgiveness, naging wholehearted talaga yung pagsisisi mo, clean slate. No record at all talaga yung word. Kasi tignan mo, yun lang sinabi ni David, I have sinned. After that sinabi ni Lord, diba? You're forgiven. Wala lang sinabi si Lord na after nun, wala ka na mababasa na. Pero sinabanggit yung kasalanan niya, diba? Pero yung ano na, ganito yung si David. Oo. Saka ito pa, hindi binawi ni Lord na itong si David, a man after God's own heart. Oo. Hanggang sa namatay, diba? Wow. Tuloy-tuloy yung buhay niya. Oo, Yun pa rin buti yung sana kung, sinasabi diba, sa kanya. nung nagkasala siya, si Prophet Nathan, lumapit sa kanya, ganito yung ginawa mo, ganito, ganyan. At sabi ni Lord sa'yo, Hindi hindi na ka ikaw na ang man after God's own heart dahil Oo. grabe yung kasalanan mo. Hindi binawi ni Lord. Tingnan mo, ganun yung magnitude ng kabutihan at forgiveness ni Lord. Pero how come we have our own standard of forgiveness
na dapat you must win my trust, ganito, ganyan, bawiin mo muna lahat, saka kita pagkakatiwala, saka talaga kita. Mamatay ka na eh. Oo, Ganun pa. Papatawarin. Kasi, yun nga, in-earn mo. Diba? Why do? earning eh. Oo, you need to earn my forgiveness. You need to earn my trust. Di ba? Ganito dapat, ganito ganyan. Wala na kang tiwala sa'yo, ganito ganyan. Di ba? So, in a sense, nagiging ganun ngayon dating sa kanila na may kailangan silang gawin to earn your forgiveness, to earn your trust. Pero hindi naman talaga ganun yung ano ni Lord. Pero in the same way, di ba? Hindi mo pwedeng abuso yun. Tama, yun naman. Oo. Yun naman yung side na kailangan din maayos at makita din na hindi naman porket ganun si Lord. Nagpapatawad pa. Kumbaga, dapat patawarin niya na ako ng ano kasi kaagad. Oo, kasi humingi naman ng tawad. Si Lord nga nagpapatawad naman eh. Bakit hindi niyo ko kaya patawan? Hindi rin pwedeng tignan mo yung side na yun na kumbaga matatake advantage Forgiveness mo yun, is earned. You must be earned kailangan mo rin forgiveness. i-work out. Hindi nga earned eh. Ang kulit Ay, hindi. Ang kulit nito eh. Hindi nga dapat earned eh. Yun nga yung mali eh. Hindi mo dapat i-earn. Yung kasi yung concept niya. Magsisi ka. Yun, Oo. ang pinaka ano, yun doon, hindi mo kailangan i-earn kasi you need to do certain works. Diba? You need to do certain works to pay. To pay kung ano yung ginawa mong mali. Pero ang ano talaga is magsisi ka. Magsisi ka, you ask for forgiveness from God, you ask, di ba, for the grace of God to change you, na hindi mo kailangan ng maraming mga gawa bago Katulad mo ma-earn yung di ba forgiveness. The moment na nagsisi ka na, you are forgiven, pero kailangan may magbago sa'yo kasi repentance, di ba? Repentance is a doon change of papasok heart yung and a change of repentance. mind. Oo. Kasi kung hindi mo ma-work out yung repentance during that time na inaayos ka, na may ginawa kang kasalanan, at syempre yung forgiveness andyan yan eh, hindi na mawawala yan. Pero ikaw na nakagawa ng kasalanan, kailangan mong i-work out yung sarili mo ngayon na yung repentance is may establish sa'yo. Kasi kung di mo gagawin yun nga, matitake advantage mo yung forgiveness eh. Ma-abuse mo. Diba? Ma-abuse mo. Kung masasabi mo na napatawad naman ako, nandiyan yung forgiveness, okay na. Gagawa na naman ako na ulit, gagawa ka na naman ng ibang kasalanan kasi nga, papatawarin ka naman. Pag hindi na-establish yung repentance na sinasabi ni Pastor Fini, wala rin yung forgiveness, yun nga, abuse. May abuse. Malaki, ililito ko Tama na yan. maayos sa'yo kasi medyo naging harsh ako sa pag-respond. Kasi yung nagiging concept talaga ng tao na, kasi sinabi ko na dugtungan ko yung sinabi niya. yung forgiveness must be earned. Kasi nangyari kasi sa akin yan eh. Hindi nga. Yung nga nangyari sa akin concept. Wait lang, antayin mo muna siya. Sige, Pastor Fini muna. Buburayin natin yung forgiveness must be earned. Babalik tayo doon sa nangyari sa servants. Yung in-earn ba ng servant yung forgiveness sa master? No. Kaya siya pinatawad kasi nagmakaawa siya. Oo. Umingi siya ng tawad, nagsisi siya. Pinagsisihan niya. Nakita sa kanya na pinagsisihan niya yung ginawa niya. Oo. Now, malakay, kung yung forgiveness is earned, yun yung naging ugali niya dun sa ano eh. Sa Sa isang May company. utang sa kanya. Sa may utang sa may kanya. utang sa kanya na servant. Kasi yun, kasama niya. sabi niya, di ba, ako pinatawad ako, pero ikaw, you still need to pay. So you need to earn forgiveness. Bayaran mo. Bayaran Oo, mo. bayaran mo. Bayaran mo. ako. Dinidemand Pag ko di mo sa'yo, ako binayaran, oo. papakulong kita. And yun yung nag-cause kung bakit, di ba, binalik ni Lord, binalik ng master yung punishment doon. And mas niya. malala pa. Mm. Kasi nga, yun nga yung konsepto ng forgiveness is earned. Meron kang kailangan gawin bago ka patawarin. Pero kung hindi mo binabayaran, hindi mo pa naabot yung level ng bayad ng kasalanan mo, hindi kita papatawarin. Pero kay Lord, inuuna niya yung forgiveness and then change. Forgiveness and then change, hindi yung meron kang gagawin para earn to forgiveness. Pero babalik ako kay sinabi niyo sa about kay David kasi hindi pa nagtapos doon yung napatawad siya ng Panginoon. And yet nagpakita pa siya ng character niya. Nung Dilahan pa siya ng virgin na babae pero di ba? Kaya hindi talaga tumitigil kapag pinatawag ka ng Diyos, hindi mo papakita yung pero character hindi mo. siya earned. Hindi talaga siya earned. Diba? Kasi actually, mayroon nga ako sinend na video kay Sosthenes about legalism. Legalism is about you need to do these rules, do these things in order na mapunta ka sa heaven. Pero ang obedience natin should be out of love. Kaya nga sinabi ni Jesus, if you love me, you will obey my commands. Pero kasi kapag tayo ay pinapakita natin sa tao that forgiveness should be earned, pumapasok tayo sa level ng legalism.
hindi sila sumusunod out of love, kundi sumusunod sila out of earning. O para meron silang mabayaran. Mabayaran. Pero, di ba? Oo, pambayad. Pero hindi talaga dumating sa point na, okay, Lord, mahal kita, kaya dapat magbago ako, kaya dapat maayos ko to, dapat tanggalin ko yung ganito. Yun nga it comes to love talaga. Kasi, di ba, nabanggit pa nga dun sa video, out of every law na binigay ni Lord, ang intention behind nun is love. Pero siya binigay na law para hindi ka mapahamak dahil mahal ka niya. Pero kung hindi ka susunod, di ba, may experience mo yung consequence nun. Yung consequence ng disobedience mo. Pero di naman sinasabi sa'yo ni Lord na dapat ka sumunod para ganito yung makuha mo. Kundi out of your love for me, you will obey. Kaya nga pinaka-number 1 niyang law, pinaka-number 1 na commandment is love the Lord your God with all of your heart, with all of your mind, all of your soul, with all of your strength. At kapag minamahal mo ang Diyos ng lahat ng kalakasan mo, kalooban mo, ganito, ganyan, yung lahat na pinagbabawal niya, hindi mo nagagawin. Kasi mahal mo siya. Yes. Di ba? Kaya doon papasok yun kapag talaga hindi mo napatao yung sarili mo, hindi ka marunong magpatao sa tao. Lumalabas yun yung vertical relationship mo sa Diyos. Yes. Pagmamahal mo sa Diyos, hindi established. Yes, exactly. Kaya yun ang magandang scenario mo, Pastor. Kaya, ayun di ba? Love is not just about touchy feeling. Kaya sabi ko, di ba? Agape love is about sacrificial love. Yes. Love is a choice. Not a feeling. Love is a choice. Kasi, in a sense na, mag-aaway tayo, masasaktan mo ko or masasaktan kita, pero dahil mahal natin ang bawat isa, we choose to forgive. Hindi dahil nafe-feel ko na dapat kang patawarin, kundi out of my love for you, papatawarin kita, it's my choice. And because pinatawad na kita, hindi ko na pag-uusapan yon, I do not remember it, and hindi ko na i-hold against yun sa'yo. Now, maaring magawa mo ulit yon, pero hindi ko sabihin na, ginawa mo na naman, ganito, ganyan, di ba? Di ba? Kasi, yun yung nagiging hadlang sa tao eh. Kasi tingin nila, we look at them by their background. Kaya nga ang nagiging mensahe ko, gusto ko matutunan natin is we must have the heart of God. Amen. To see people kung paano sila tinitignan ni Lord. At kung si Lord gusto silang patawarin, si Lord namatay sa lahat ng tao. Mabuti at masama. In fact, mas gusto nga ni Lord mamatay sa mga masama. Diba sinabi nga niya, I've come for the sinner, not for the righteous. Kaya, mahalaga talaga yung matutunan natin yung proper way ng forgiveness. Biblical way of forgiveness. I feel like that's what Christians don't have. Because they say, you are already forgiven, or just do this and then you'll be forgiven. They think it's easy. Kaya they think that salvation is easy, getting eternal life is easy. That's why mababa ang tingin nila sa mga Christians. So, sa isa't isa, di ba? Sa di kasi natin siya napapag-usapan. Di ba? Kasi, ito na yung nakasanayan natin na forgiveness. So, we just pass it on from people to people. And, I believe na yun din ang inaayos ni Lord. Kasi it causes misrepresentation. Supposedly, ang tao lumalapit sa Diyos, pero because nga, tingin nila kasi ang hirap mapatawad. Diba? O kaya ang daling mapatawad. Diba? Hindi sila lumalapit sa Lord, o kaya hindi sila humingi ng tawad. Pag mahirap mapatawad, hindi sila makalapit kasi ang hirap. Pag madali naman mapatawad, hindi na sila humingi ng tawad kasi madali lang eh. Sa kanila lang ako lalapit. Oo, di ba? Madali lang. Sa kanila lang ako lalapit kasi madali naman, papatawarin naman pala ako. Okay, edi sa kanila lang. Oo. Papasok talaga yung right order. Ano ba talaga ng tingin ng Lord sa way of forgiveness? Yes. Kaya bawat talaga gagawin natin, may kakibat talaga kung ano yung ways ng Lord. Yes. Hindi pwedeng wala. Yes. Kasi ito mo, ligaw ang tao tulad ng sinabi nyo. Madaling, yung tingin nila madaling naman ako mapatawa kaya nagkakasala sila. On the other hand naman, hindi sila makalapit. Kasi ang hirap. Mahirap mapatawad. O tingnan mo, may mga ganong concept. Iba-iba yung situation ng tao eh. Yun, kaya kailangan natin tumalino. Ano ba ang sinasabi ni Lord pagdating sa forgiveness? And at the end of the day, we forgive people according to the love of God. Not because, di ba, na-earn nila, kundi kung paano tayo pinatawad ni Lord, i-extend natin yung ganong klaseng forgiveness sa kanila. Yun yung, kasi hindi tayo maliligaw. Di ba? Hindi tayo maliligaw kung ganon ang nagiging pattern natin. Kung paano tayo pinatawad ni Lord, papatawarin ko sila kahit gaano pa kahirap sa akin. Kahit gaano pa kasakit sa akin. Na, mapatawad. Kasi mahirap naman talaga. It's not easy to forgive people. Lalong-lalo na kapag nasaktan ka talaga.
Kaya, tapos hindi pa humingi ng tawad. Diba? Kaya mahirap din. So, nagiging, din tayo, nag-struggle din tayo, pero ang kagandahan kay Lord, yun nga, He's patient with us. Gusto niya matuto tayo, diba? Maaring either by experience or by teaching, pero at the end of the day, we learn. At kung anong natutunan natin, yun ang ipapasa natin sa iba. Kaya napakalaga ng forgiveness. The salvation of God is, diba, He wants to forgive people. Kaya siya namatay kasi hindi natin kayang bayaran, hindi natin kayang i-earn ang kapatawaran ng Diyos. Kasi kung kaya nating i-earn ang kapatawaran ng Diyos, sinasabi natin, Jesus, yung pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo, walang kwenta. Yes. Kasi kaya namin i-earn eh. Pero yun nga yung dases sa kusan, siya namatay kasi hindi natin kayang ma-earn, hindi natin kayang bayaran. Na kung ganun tayo pinatawad, i-extend natin yung compassion sa tao. Pero pag bago ka patawarin, dapat humingi ka muna ng tawad. Kasi ang mahirap nun, parang maabuso rin yung nagpapatawad kasi hindi ka nga humingi ng tawad. Pwede, humingi ka ng tawad pero hindi bukal sa loob mo. Kaya nauulit yung kasalanan kasi hindi bukal sa loob mo na talagang humingi ng tawad na nagkamali ka. Parang hindi mo nakikita na nagkamali ka. Parang Hindi kasalanan yung ginawa mo. Oo, parang ang babaw ng tingin mo dun sa ginawa mo. Kaya, yung paghingi mo ng tawad, half-hearted. Kaya, ang mahirap dun is yung naabuso, tsaka yung nauulit kasi, tingin mo, mababaw yung kasalanan mo. Pero question, paano pag hindi humingi ng tawad yung tao sa'yo, hindi mo Yun nga, papatawarin? yun din yung gusto ko itanong eh. Kasi, oo. Diba? Ibig sabihin nun, kasi yun nga eh. Forgiveness is a choice. As is love is a choice. Tingnan nyo, yung si Jesus pinako siya sa krus. Ang kanyang one of his last words is, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Now, sabihin ba natin hindi counted yung Jesus kasi hindi naman humingi ng tawad sa iyo yung mga tao? Kaya nga, ang standard natin, si Jesus. Yes. We must learn how to forgive even if people do not ask for forgiveness. Kaya nga mahirap. Kasi expected natin, ang mga dapat lang patawarin yung either humingi ng kapatawaran, yung nag-earn ng kapatawaran. Pero lahat naman ng yon, hindi naman ganun ang naging standard ni Jesus sa atin. Tayo pinatawad, hindi naman tayo humingi ng tawad. Tayo'y nagbago dahil sa kanyang kabutihan. Nakita natin yung kabutihan niya, kaya nga, it's His kindness that leads us to repentance. Diba? Kaya, yun madami tayong dapat pang matutunan. I mean, I'm not holding these things against you guys. Kasi kahit ako, natututo ako habang nag-uusap tayo. Natututo din ako, ganito yung nangyari, ganito, diba? So, yun nga, kailangan natin itapon lahat. Itapon lahat ng alam natin sa mundo. Kasi yun nga, diba? Kailangan ng humingi ng tawad. Yung sinabi ni Melkia. Diba, yung kung sinasabi mo na kung sino ba dapat ang unang magpatawad? Kumbaga, ganun, diba? Ganun ang concept mo, kung iisipin mo. Pero yun nga, yung pinag-uusapan natin na sinasabi ni Pastor Fini, si Jesus nagpatawad, yung last word niya na, Father, forgive them for they do not know what they are doing. So, meaning, sino una dapat magpatawad sa tingin mo, diba? Ba't ka galit? Hindi ako galit. Sino dapat magpatawad? I mean, ang ibig ko Sino ba sabihin, unang dapat magpatawad? patawad ka na kasi malakay. Joke lang. Hindi, pero ano ba? Sino ba unang dapat magpatawad? Hindi, joke. Hindi ba? Kasi si Jesus nagpatawad siya eh. Kumbaga, maglagay tayo ng isang senaryo. Diba, may kasalanan ako kay Malakay, pero hindi ako lumalapit kay Malakay. Pero si Malakay yung nanghingi ng tawad sa akin. Okay. Ako na may kasalanan, ako yung hindi nanghingi ng tawad, pero yung nagawa ko ng kasalanan ng, diba? Kumbaga, ang kapal naman ng pagmumukha ko kung di ako hihingi pa ng tawad doon sa ginawa kong kasalanan, diba? Pero ang pinag-usapan kasi natin, kapag hindi humingi ng tawad yan. Kaya nga, hindi ako humingi ng Hindi, tawad. I mean, walang humingi ng tawad. Di mali ako. Hindi. Kaya ang pinupunto ko nga. Mabilis naman. Kasi ang sabi niya kasi, di ba? Kailangan mo humingi ng tawad bago ka mag-release ng kapatawaran. Pero kagaya ng sinabi ko, tayo naman, yung mga tao naman na pinako si Jesus, hindi naman sila humingi ng tawad. Pero Jesus nag-release ng forgiveness. So, it's not about asking for forgiveness, it's about giving and releasing forgiveness.
Kasi, yun nga, papatawad lang tayo kapag tingin natin karapat dapat patawarin yung tao. Pero, in our sense, tayo nga, hindi lang tayo merong self-unforgiveness, meron din tayong unforgiveness sa iba kasi in-expect natin humingi sila ng tawad. Pero kung hindi sila hingi ng tawad, hindi ko sila papatawarin. So, ako, para lumaya ako, para hindi na ako magkaroon ng bitterness sa'yo, papatawarin kita kahit hindi ka humingi ng tawad. At magiging ugali ko sa'yo is, pinatawad na kita. Hanggang sa magtaka ka, bakit ganyan na yung ugali ko sa'yo, ibig sabihin nung pinatawad na kita, ma-convict ka, sana. Diba? Diba? Kahit hindi. I'm just joking, guys. I'm just joking. Diba? Hanggang sa ma-convict ka, diba? How come naging ganun yung ugali niya sa akin, meron akong ginawa masama sa kanya. Kaya nga, it's His kindness that leads us to repentance. Kasi pinatawad tayo ni Lord kahit hindi tayo humingi ng tawad nung siya pinako. Pero it was His choice to forgive us. Oh. And now, nung nakita natin yung kagandahan ng kapatawaran sa atin ng Panginoon, na kahit hindi natin deserve, we didn't ask for it, pero dahil pinatawad tayo, magde-decide tayo ngayon through the conviction of God na magbabago. Kaya there's no reason to forgive people. There's no reason not to forgive. To forgive people. Not to forgive people. Mabira ka. Patapos na tayo, ginugulo mo pa. There's no reason to forgive. There's no reason that di tayo magpatawad. Lalagyan na lang po namin typo rito sa banda. Medyo lalagyan mo namin ng subtitle dito. Ito po gusto sabihin, lalagyan malakay, tapos yung there's no reason not to forgive. Oh, not to forgive. Typo lang pa. There's no reason not to forgive people. Yun nga, di ba? We love because He first loved us. Yes. Di ba? So now, we forgive because He first forgave us. Everything flows talaga from the character of God. Kaya hindi tayo ang magde-decide kung sino patatawarin. At hindi. But basta sinabi ni Jesus, magpatawad kayo. Kaya doesn't matter kung gaano kasakit, doesn't matter kung ilang beses ulitin. Sinabi ni Jesus, magpatawad tayo. So, pinapatawad ko na kayo. Joke lang. So, biro lang. Okay guys, so that's how we end this episode. Please don't forget to like and subscribe sa ating channel. So we would like to invite everyone kasi this last Saturday of the month, magkakaroon po tayo ng Angels Soaking. Soaking means praise and worship. Full service na puro praise and worship. What time po yan? Either 3 to 5 or 3 to 6. Basta 3 tayo mag-i-start. 3. Okay. We would like to invite everyone. And please don't forget to like, comment, and subscribe. Share. Push the notification bell. And guys, I hope you enjoyed today's episode because we enjoyed it a lot. Yes. Mauulit to. More episodes to come, guys. Thank you very much sa mga nag-support. Salamat din po. Maraming salamat sa lahat. Goodbye, guys. See you next time.